may ibabahagi ako sa iyong katotohanan tungkol sa realidad ng buhay na mayroon ng mga mamamayan sa bansang ito. Bagay na hindi halos napapag-usapan, ngunit mahalaga na malaman mo ito. Mahalaga na malaman mo kung paano ka tinatarantado at niloloko ng sarili mong bansa. Ang video na ito ay hindi revolusyon o pag-aaklas, kundi paglalantad ng katotohanang pilit itinatago sa mata ng mga taong ginagawang bulag ng mga nasa itaas. At nasa sa iyo kung ano ang gagawin mo sa katotohanang malalaman mo ngayon sa video na ito. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong topic, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hihingin ko ang malawak at malalim mong pangunawa upang mas maintindihan ang nilalaman ng video na ito. Umunawang mabuti. Ito ang controversial na katotohanan tungkol sa bansang ito. Pakinggan mong mabuti. Ang Pilipinas, hindi ito tunay na demokrasya dahil ang totoo, isa lang itong malaking monopolyo ng iilang pamilya. Para lang silang naglalaro ng Monopoly, pero ang pusta, buhay at kinabukasan ng sambayanan. At kasama ka doon, kasama ako doon, tayong lahat ang nakapusta. Akala mo ba gobyerno ang namumuno sa bansang ito? Nagkakamali ka dyan dahil ang totoo, pinapatakbo lang ito ng iilang tao dito sa bansa. Mga taong hindi natin nakikita sa harap ng kamera. Mga nagtatago lang sa likod habang pinagmamasdan nila kung paano pagagalawin ang bansa ayon sa sarili nilang kagustuhan. Dynasties. Kung titingnan natin ang Kongreso, Senado, mga probinsya hanggang sa mga barangay, halos lahat yan ay hawak lang ng iilang apelyido. Paulit-ulit lang sila na parang nagpapalitan lang kada termino. Kapag natapos na ang tatay, ang anak naman ang susunod. Kapag natapos na ang anak, ang asawa naman. At kung hindi kapatid, ipapasa naman sa pamangkin. Kung hindi naman pamangkin, apo naman ang susunod. Ginawa ng pamana ang posisyon sa politika na parang lupaing ari-arian lang. At ang mga elections, huwag mo nang tamaging eleksyon yan. Isa lang yung malaking palabas. Parang telenovela na alam mo na agad ang ending. Akala mo talaga may silbi ang eleksyon o ang boto mo. Gimik lang yan para papaniwalain ng tao na may demokrasiya sa bansa. Ngunit ang tunay na nagpapasya kung sino ang mananalo ay hindi boto ng tao, kundi pera, baril at makinarya. Paano hindi totoo yan? Pera ang nagdidesisyon dahil normal na lang ang vote buying, hindi ba? Nariyan din ang labanan ng pangyarihan, kaya idinadaan nila sa intimidation at black propaganda ang totoong laro. Kaya kahit gaano katalino o kabuti ang isang kandidato, wala siyang laban kung wala siyang bilyones sa likod niya. At huwag mo ring isipin na hiwalay ang mga politiko sa mga malalaking negosyante, oligarchs. Sila ang tunay na hari ng bansa. Hindi lang natin napapansin dahil hindi sila direktang nakaupo sa pinaniniwalaan nating upuan ng hari. Ngunit sila talaga ang may hawak ng lahat dahil sila ang kumokontrol sa mga nakaupo. Sila yung mga politiko at negosyante na pinagkasundo sa kasal, pinagkasundo sa negosyo at lalo na sa alyansa. Mga pamilya na parehong may hawak sa gobyerno at negosyo. At ano ang resulta? Total control. Kontrolado nila ang lahat mula sa enerhiya, tubig, telekomunikasyon, pagkain at importasyon. Lahat yan ay hawak lang ng iilang tao. At dahil hawak nila yan, pwede nilang itaas ang mga presyo kahit kailan nila gusto.
Yung sinasabi nilang inflation, hindi nakapanipaniwala yan. Gimmick at palabas na lang yan ng mga tunay na may hawak sa ekonomiya ng bansa para wala nang maraming magtanong kung bakit nagmamahalan ang mga bilihin. Kapag kasi sinabi mong inflation, tahimik na agad ang tao, hindi ba? Para kang tinapala ng kung ano sa bibig para manahimik at huwag kang magsuspetsya. At sino bang nahihirapan? Malamang tayo. Kaya tuwing tumataas ang kuryente, tubig, pamasahe, presyo ng bigas, huwag mo nang isipin na simpleng market forces lang o inflation lang ito. Gawa yan ng mga elite na naglalaro ng monopolyo sa tunay na buhay. Pinipiga tayo hanggang sa wala nang matira. Alalahanin mo, kasama ka at ako sa pustahan nila. Tayong lahat ang nakataya dyan. At habang ang ordinaryong Pilipino ay nag-iipon para sa bigas at ulam, sila nagbabakasyon sa ibang bansa, bumibili ng bagong luxury cars, nag-aaral ang mga anak sa ibang bansa, at pa-travel-travel lang na parang mga Disney princess. At ito pa ang pinakamasakit, ang tinatawag mong demokrasya ay isang ilusyon lang. Dahil ang totoo, isa itong modernong feudalismo. Ganito yan, para mas maintindihan mo, makinig kang mabuti. Noong unang panahon, ang mga datu at hasyendero ang amo, ang magsasaka naman ang mga alipin. Ngunit ngayon, nakabarong at naka-Amerikana na ang mga amo at ikaw pa rin ang alipin. Alipin ng buwis, alipin ng utang, alipin sa presyo ng bilihin, alipin ng sistemang hawak ng mga dinastiya at oligarko. Ito ang katotohanan na kailangan mong tanggapin kahit masakit man sa'yo. Ang bansang Pilipinas ay hindi talaga pinapatakbo ng gobyerno. Pinapatakbo ito ng isang pribadong club ng mga pamilyang matagal nang nasa kapangyarihan. Mas kilala nyo sila sa tawag na mga elite families. Nagpapalit lang sila ng muka, ng pangalan, ng titulo, pero sila at sila pa rin yan. Niloloko lang nila tayo na may demokrasiya, pero ang totoo ay wala. Dahil sila lang naman ang nariyan sa taas. Sila ang nagpapalakad sa bansa. Palabas lang ang eleksyon at ilusyon lang ang demokrasiya. Kaya wag kang magpapaloko kapag sinabi nilang people's power. Wala talagang kapangyarihan ang tao dahil patuloy na nagbubulag-bulagan at hindi nagkakaisa. Kahit pa yung EDSA Revolution, hindi taong bayan ang bida doon dahil scripted lang din yun. May nag-trigger lang ng button para paggalawin ang buong bansa tungo sa layuning hindi sigurado at walang laman. Naunawaan mo ba yan? Pinag-aaway-away lang tayo ng mga nakaupo sa taas. At ang EDSA Revolution ay patunay lang na kayang-kaya nilang gamitin ang damdamin ng mga tao para gawin kayong mga pawn na parang naglalaro sila ng chess. Tama hindi ba? At ang tinatawag nilang democratic election, wala talagang ibig sabihin yan. Dahil isa lang itong circus, scripted, tapos sila ang bida. At tayo ang mga mangmang na audience. Para tayong minamajikan, pinapamangha habang niloloko. At habang patuloy tayong bulag, patuloy silang yumayaman, patuloy tayong luluhod sa presyo ng bilihin. At patuloy nilang iikot-ikutin ang bansang ito na parang pag-aari nilang hasyenda. Ganyan tumatakbo ang bansa at ang sistema. Ang Pilipinas ay hawak lang ng mga dinastiya at oligarkiya. At habang hindi natin nilalabanan ang sistemang ito, gaya ng ginawa ng mga Indonesians, mananatili tayong mga alipin sa sarili nating bayan.
Mayroon pang 10 mas malalalim, mas madidilim at mas hindi na pag-uusapang katotohanan tungkol sa dinastiya at oligarkiya sa Pilipinas. Ito ang 10 bagay na hindi halos naririnig kasi kung ilalantad lahat, mawawasak ang buong ilusyon ng demokrasya. Ngunit ibubunyag ko sa iyo rito upang mas magising ang damdamin mo sa kung paano ka tinatarantado ng mga taong pinapasweldo mo ng sarili mong buwit.